decision. Like, kahit ano po yung binabato nila sa'yo against your brother and you? Well, it depends on depends on what it is. Depends on the issue. Okay, sir, I like don't- corruption. like Like corruption during your... I have not. I have not been. There has not been any semblance of any kind of evidence that there has been any corruption associated with me. Not in my time as governor, and not in my time in the national legislature. So it is. So I don't think that is an issue that can be raised against me. Okay, sir, pagpalagay na lang po natin, Senator, natatakbo kayo as President of 2016, plan niyo bang mas higitan pa ang ginawa na yung father? Malayo pa nga tayo dun eh. Before, we are getting way ahead of ourselves. Dalawang taong pang eleksyon, wala pa, nagdideklara pa lamang bilang kandidato, dalawa pa lamang. Siyempre, ako'y nagpapasalamat sa mga taong nagsusuporta sa akin at sinasabing susuportahan ako. Ngunit alam naman natin na ang politika sa Pilipinas ay napakabilis magbago. Kaya kailangan natin pagmasdan kung anong takbo ng politika at ang mga desisyon na ganun kahalaga, ganun ka-importante ay kailangan ating gagawin kapag maliwanag na kung ano ba talaga ang magiging political situation. So, kailangan antayin na mas malapit sa eleksyon. Okay, last sir, since ito yung latest na issue na kayo ng bayan, ano po opinion ninyo na dagdagan ng sahod yung mga teachers po natin? Well, ako nga nag-file na ako ng isa tungkol sa sahod ng mga teachers, isa sa sa training. Dahil sa aking pananaw, ang pinakamahalagang serbisyo na ibinubulot ng ating pamahalaan sa taong bayan ay ang edukasyon. At malaki ang pagkukulang ngayon ng ating educational system. At hindi ito kasalanan ng mga teacher, ngunit kay kulang ng suporta sa ating gobyerno. Dahil ang mga teacher naman ay sila na yan siguro of all government officers, of all government officials, sila talaga ang marami tayong masyadong pinapagawa sa kanila. And that's why, if that is the case, then we should give more support to our teachers so that dahil lagi natin sinasabi, ang kinabukasan natin lahat, ang ating kabataan, ay kung magaling ang ating teacher, magaling ang magiging bata, magaling ang magiging maganda, magiging kinabukasan natin. Kaya nasa kamay nila ang kinabukasan ng bansa. Kaya ito dapat natin pangalagaan at sa pamamaraan ng pagtulong sa mga teacher, pagpaganda ng ating mga eskwelahan, pagpaganda ng mga kailangan na gamit para sa mga estudyante. At lahat the entire educational system must be better supported by government. Tayo ngayon, dati, noong 80s, tayo ang highest literacy rate sa Southeast Asia. Tayo ang pinakamagagaling mag-English. Ngayon, hindi na. At nalampasan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Kaya kailangan natin humabol. At ang gagawin natin ito sa pagtulong at pagsuporta ng ating mga eskwelahan at sa ating mga bansa. Okay, maraming salamat sir. Thank you.